Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is the most quoted verse in the New Testament. At patuloy pa rin tayo sa ating Bible Character Edition. So, ang concept natin for today is David's Psalm. So, bago ko i-share lahat ng mga natutunan ko sa naging topic natin for today, i-share ko muna yung Bible readings natin for today na makikita natin sa Psalms chapter 100 verse 1. So, ang sabi dito, "The Lord say to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power. In holy garments, from the womb of the morning, the dew of your youth will be yours." So, sa Tagalog lang sinabi dito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong kaaway. Iunat ng Panginoon ang sentro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Mamuno ka sa gitna ng mga kaaway. Kusang loob na inihandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan, sa kagandahang kabanalan, mula bukang liwayway ng umaga ang iyong kabataan ay darating. So, ngayon po, share ko na po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Magsisimula tayo sa ating teaching. First teaching, David prophesied about the Messianic King. So, si David, nakita niya na darating yung Panginoong Kristo sa buhay ng bawat isang tao na narito sa lupa at mangangaral ng salita ng ating Panginoon. So, sa ating second teaching naman, David knew that his future son is his Lord. So, alam na rin ni David na ang magiging lahi niya ay may papanganak ang Diyos na kanyang sinasamba. Siyempre, bago pa mangyari ang lahat ng yun, alam na ni David lahat yun. So, sa ating third teaching naman, David revealed that we are the Messiah's troops. So, nireveal din ni David, tayo yung mga troops ng isang Messianic na ating Panginoon. So, dadako tayo sa ating application. First application, we should ask the following following. So, first application natin, are you disciple soldier of Christ? For me, masasabi ko lang, I am a Christ disciple soldier dahil sa mga aral na iniwan niya sa akin, sa mga salitang binitawan ng ating Panginoon Kristo, lalong-lalo na sa buhay ko. So, sa ating second application naman, are you available and willing to advance Christ kingdom? Para sa akin, oo, kasi andyan naman si God para gabayan ako sa lahat ng bagay na gagawin ko, and alam kong hindi niya ibibigay yung bagay na yun kung hindi niya ako sasamahan, diba? So, sa ating third application, do you accept Christ to rule the world? Para sa akin, oo, kasi siya lang din naman yung Diyos na may lalang ng langit at lupa. So, siya lang din yung Diyos na magrurule sa ginawa niya. So, dadako tayo sa ating discussion. What does it mean to be disciple soldier of Christ? Para sa akin, ikaw yung anak ng Diyos na lumalaban sa lahat ng pagsubok na binibigay niya, sa lahat ng problems na kinakaharap mo. And syempre, the way na nag-share ka ng Word of God, isa kang soldier of Christ. So, yun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.